Ano nga ba ang mga panaginip sa lens ng isang naniniwala sa paranormal? Ngayong gabi, ang ating guest na si Snow ay may mga kwento tungkol sa kanyang precognitive dreams, mga repetitive dreams at iba pang kakaibang panaginip. Hindi man natin masagot lahat ng katanungan natin tungkol sa pag-intindi sa mga panaginip. Kahit papaano ay madadagdagan tayo ng mga kwento na pwede nating balikan para mas maunawaan ano nga ba ang nangyayari sa ating diwa kapag tayo'y natutulog. Happy New Year sa lahat. Enjoy. Okay, ngayong gabi, ang ating guest ay isang listener na may gustong i-share na mga kwento niya. Mga story, mga panaginip. So, ayun. Good evening, Snow. Salamat sa pagbisita. Hello, good evening po. Ayan. Excited pero kinakabahan talaga. Ay, huwag kang kabahan. Kwentuhan lang naman tayo, Snow. Okay lang yan. Okay. Okay. So, yun, Snow. Feeling ko, again, wala ka namang kinuwento sa akin sa email. So, hindi ko rin talaga alam. Pero yun, baka gusto mo kaming kwentuhan ano yung mga panaginip mo na gusto mo i-share. Yung doon po muna sa pinaka-bata pa ako. Nung early elementary days, siguro grade 2, grade 3, ganyan Okay. siya. Basta mga early elementary days. Kaya natatandaan ko po tong dream na to kasi paulit-ulit po siya. As in, pag mananaginip ako, hindi ko alam, hindi ko naman, syempre bata pa po ako, hindi ko Yes. alam kung ilang beses ko siya napapanaginipan, pero madami po. As in, hanggang ngayon, parang feeling ko vivid pa rin yung dreams. Yung dream na yun, nito, Okay. nag-share ko Sige. sa akin. Kasi nga po, paulit-ulit siya. So, sa dream ko po na yun, yung mama ko, naglalakad siya palayo sa akin. So, ang POV ko is, nakatingin ako sa likod niya, tapos naglalakad siya palayo sa akin. Yung lakad niya na yun, grupo sila, marami sila, isang hilera na palayo sa akin. Tapos, yung doon sa grupo na yun, basta ang naalala ko lang mga itim yung mga kasama niya, wala silang color. Okay. Tapos, siya lang na iba, nasa gitna. Kaya na-recognize ko, I distinguish na mama ko yung nasa middle kasi she was wearing yung favorite niya na palda, bright red long palda. So, kaya alam ko talaga na mama ko yon. Tapos, dun sa dream ko na yun, lagi akong tumatakbo towards kay mama. Lagi ko siyang hinahabol. Lagi ko siyang tinatawag. Lagi ko siyang... Basta parang umiiyak nga yata ako. May dreams yata ako na umiiyak ako kasi hindi ko Yes. siya mahabol-habol, ganyan. Tapos, dun sa lahat ng dreams na yun, Sir Nick, as in, lagi ko siya napapanaginipan. Never ko siyang naabutan. Never niya din akong hinintuan. Never niya din akong nilungon. Okay. Dun sa dreams na yun. So, lagi siya, hindi ko na matandaan, basta alam ko na madaming beses ko yung napanaginipan yung dreams na yun. Okay. So, yun nga, ano na yung dream na yun. Elementary, oo. Elementary days. Nung grade 5 ako, matatapos na ako ng grade 5, hindi na umuwi yung mother ko. Hindi niya na kami inuwian. So, nalaman ko nung grade 6 yata kami, or grade 6 yata ko, or early, siguro grade 6, na buntis na siya. Meron na siyang ibang family. Okay. So, nung matanda na ako, parang na-realize ko na siguro yung dream na yun parang, Yes. I don't wanna say na parang premonition, pero parang kinda, ganun na, baka sinasabi ng dream na yun na, ayun nga, baka iiwan kami ng mother ko. Oo. Parang inaano niya na ako na sa future, hindi ko na nga, kasi hanggang ngayon, ano lang chat lang kami ng Merry Christmas, Happy New Year, pero wala na. Wala na yung relationship ko sa mother ko. Hindi niya na kami binalikan. Hindi na rin, ayun, nagparamdam. Oo. Nagparamdam pero hindi na katulad Oo, before. hindi na siya part ng buhay mo, parang gano'n. Mm-mm. May question ako, anong grade nung elementary nagsimula yung mga panaginip? Naalala mo pa ba? I mean, tagal na nun, pero parang grade 2, kailan nagsimula, naalala mo? Mas ano po, feeling ko nga grade 1 pa yata yun Talaga? Kasi po, naalala ko, ang pinaka po naalala ko sa mga panaginip ko ng bata ko, lagi po ako nananaginip. Lagi po ako nananaginip na nakakatakot. Pero hindi ko po maalala yung mga panaginip ko. Yes, oo. Kung ano yun, kung ano yung mga nakakatakot ko na panaginip. Pero alam ko nananaginip ako ng madami.
Mm. Madam siya nakakatakot. Tapos itong panaginip ko na yun kay mama, lagi po siya. As in, Pareho yung lugar palagi. yung lugar po, yun pa, alam ko yung lugar na, ano po siya, sa may school ko, sa may elementary na school ko, palayo sa elementary. Parang Mm. street po ng school, sa may kalsada, palayo sa akin, papunta sa may highway, Okay. So, pinaka-highway. dun palagi yung setting pag napanaginipan Opo, mo? Oo. opo. Tapos alam ko pa na dun sa may gilid, meron dong hardware na may mga buhangin. As in, Mm, mm, naalala ko pa siya na, kasi paulit-ulit eh. Dahil mm. siguro dun. Oo, oo. Dahil paulit-ulit. Pero natigil din po siya, elementary days, nung hindi, siguro, hindi ko na siya napapanaginipan mga grade 4 na. Kasi grade 4 parang, ano na eh, medyo na, ano, sila mama and papa ko eh. Oo. Kasi yung mother ko, ano siya, stay in siya sa work. So, Okay. dati iniuwian niya kami ng once a week hanggang naging every other week, hanggang Mm, naging mm. once a month, hanggang sa hindi niya na kami inuwian. Mm, mm. Gano'n. So, hindi ko na siguro mga gano'n grade 4 yata Yes, oo, siguro oo. hindi ko na pero hanggang ngayon naaalala ko pa rin na parang ano pa rin sa'kin yung panaginip Yung na yun. panaginip na yun, oo. Kasi ganun siya kadalas dati mangyari. Mm. As in madami po. Tapos yung sa next dream ko naman po, ano gano'n din na lagi ko napapanaginipan pero dito iba't iba yung settings niya, iba't iba yung place. Hindi ko din maalala kung ano yung mga place, hindi ko din alam kung ano yung mga nangyari, pero ang alam ko sa nangyayari is magulo. Magulo, parang parang hindi ko nga po maintindihan kung may giyera, may mga monster, may mga something, basta sobrang gulo. Tapos dun sa gulo na yun, dun sa panaginip na yun, lagi kong ano po kasi ako panganay, 5 Okay. kaming magkakapatid. Okay. So, siyempre as a panganay, parang ewan ko lang kung ano, kung sa millennials, parang Mm. inaano sa atin na responsibility ng mga panganay yung mga kapatid. Oo. Gano'n, parang gano'n sa akin, eh, sa amin. So, Mm. nadala ko siya hanggang sa panaginip. So, dun sa panaginip ko, lagi kong yung mga kapatid ko, lagi ko silang hinahanap. Tapos kapag nahanap ko na sila, for example, nahanap ko yung bunso kong kapatid, itatago ko siya sa safe place. Tapos sasabihin ko sa kanya na huwag siyang aalis dito, ganyan. Tapos hahanapin ko yung iba naming mga kapatid. Mm. Tapos ayun, hahanapin ko tapos kapag may nahanap ako, pagbalik namin dun sa safe place, wala na yung kapatid ko na nahanap ko, yung bunso, gano'n. Parang gano'n. Dun sa Oo. panaginip ko na yun, Sir Nick, laging hindi kami nakukumpleto. Okay. Laging Okay. wala, laging as in wala talaga. Parang iniiwan nila ako magulo, tapos basta sobrang gulo. Yun na yun, madalas din po yun nangyayari, pero hindi ko po matandaan yung place. Pero ang alam ko lang is laging may away, laging magulo, laging hindi kami nakukumpleto, pero lagi ko silang hinahanap. Pero Gano'n. tingin mo sa Pilipinas siya? Or hindi rin? Opo. Okay. Parang, ay, hindi nga, hindi ko din po sure, pero kasi Mm. parang may something sa place na parang nakakatakot na madilim, na hindi ko maano po kung Pilipinas, eh, parang iba-iba po yung settings. Minsan nga po may mga baril akong na ano, minsan puro yung alam niyo po yung mga may pakpak ang nasa isip ko pakpak ng manananggal. Mm, O kaya mm. parang sabi ko may monster na parang may giyera na parang ewan dun sa ano, pero magulo, sobrang gulo po Magulo. nung minsan. Na-mention mo may karga kang, may hawak kang baril minsan. May binabaril ka minsan. Hindi po akong may binabaril, yung mga nasa paligid. Ako po Ah, ano po, bata pa po ako nun, ang goal ko lang is hinahanap ko yung mga kapatid ko. yes, yes, yes. Oo. Sa'kin po pang militar, yung mahabang baril na pang-militar, yung parang ratatatatatat, Okay, okay, okay. parang gano'n po yung sa akin na ang naaalala kong baril dun. Tapos basta yun magulo, as in magulo. Ngayon po nung matanda na din ako, yung mga na-realize ko yun sa mga dream ko, ang ano ko kasi nun hanggang magka-ano po ako, magka-work. First work ko, nag-stop po kasi ako ng college, second year, ta's nagka-work ako. Pero bumalik din naman po ako ng college. Pero yung first work ko hanggang doon po, hindi kami okay ng mga kapatid ko. Ah, As okay, in, okay. may backstaban po, Mm, mm, mm. may sakitan, may as in sobrang gulo. Yes, yes. Kung So, meron nga po,
Kung matatanda nga lang po kami nun siguro hanggang ngayon hindi kami okay. Pero ngayon okay naman na po kami, nagkaroon ng character development. Oo. Pero nung yun nga po hanggang dun, direct sobrang gulo. Parang dun ko na-realize na ano ba yung dreams na yun parang inaano sa Oo, akin na parang hindi kami okay magkakapatid. sabi mo may dalawa ka pang panaginip after, tama, di ba? Makikita natin kung may pattern na, kasi, I mean, sige, mamaya, di mo na ka makikialam sa ano, sa possible meaning ng dreams or possible na, anyway, mamaya. Pero may na-mention ka rin, sabi mo, hindi mo alam kung anong ginigera nyo, kung anong ginigera nila, kung may monster, naaalala mo yung itsura ng mga ginigera or Hindi po, busy ka sa hindi magkuha sa po mga kapatid talaga. mo? Oo. Opo, busy po ako. Kasi po kaya nga dun ko po na-realize na baka may something yung dream na yung sinasabi kasi ako pong nag-reach out sa mga kapatid ko pero parang laging hindi kami nagiging okay hanggang sa palakasan po sa mga kamag-anak. Mm-mm. Yun nga po inisip ko pa kayo mga months mga kamag-anak namin. Baka Pero naging ikaw nga ba paano kayo nagkabati-bati eventually? hindi ko po alam kung bakit kami hindi magkaka-close dahil nga po siguro wala kaming parents. Kasi po yung tatay ko nung naghiwalay po dahil hindi na nga po kami inuwi ni mama tapos nalaman na pong buntis siya, nag-ano na po si papang mag-ibang bansa. So naiwan po kami sa mga tiyahin, ilang tiyahin po, Okay. ilang kamag-anak po kami napunta. Tapos Oo. yung mga kamag-anak namin laging magulo. So Oo. parang feeling ko na ng monster nun sila. Baka sila. Kawawa naman yung mga kamag-anak mo naging monster pa. Joke lang yun. Joke lang yun. Wala, dun Okay. ako po in kind. Nagkaano lang po kami, nagka-okay kami nung na-permit po kami dito sa tiyahin ko ngayon na nag-aalaga sa amin. Na hanggang ngayon, nag-aalaga pa rin Andiyan po pa. sa Oh, amin. andiyan pa kayo. Oo. Na okay pa rin sa amin. Ayun, yun lang po yung sa bata. Pero nung lumaki na po ako, hindi na po ako madalas managinip. Parang Okay. pag nanaginip po ako, pagising ko maaalala ko pa yung gist ng panaginip. Pero maya-maya lang, as in wala pa pong oras, hindi ko na maalala Yes, oo. kung ano yung panaginip ko. Tapos minsan, alam ko na naginip ako pero wala na talaga akong matandaan or kaya magigising ako na nanaginip ba ako? Mm. Parang wala na pong gano'n. Yes, oo. Pero po 'pag nanaginip ako na naalala ko ngayon, hindi ko po kasi naisip yung mag-log ng dreams. Mm. Pero ngayon na nung nung naano ko nga yung gusto ko nga 'tong i-share yung dreams na 'to, parang sabi ko mag-log kaya ako ng dream kasi po may mga naalala ko na dreams, tapos hindi ko tuloy na ano kung may nangyari ba kasi nga nakalimutan ko na siya. Yes, oo. Pero naaalala ko pa siya may times pa na naalala ko siya matagal before siya mawala. Okay. Ngayon po ang pinaka-tumatatak sa'kin is yung sa father ko naman. Okay. 'Di ba yung father ko is seaman siya. Mm. So ang ano ko po sa papa ko is wala po siyang ano na uwi yung 'di ba may kunyari po sa contract niya is 6 months o 6 months siya sa barko, uuwi na siya after 6 months. Ang papa ko po lagi siyang nai-extend. Okay. So 6 months, minsan umaabot pa siya ng 9 months o kaya 9 months yung contract niya, umaabot pa siya ng 1 taon o kaya 1 taon mahigit magdadalawang taon saka siya makakauwi. So hindi po namin siya alam kung kailan po talaga siya uuwi. Yes, oo. Depende yun sa company dun sa barko. Tapos ito pa yung papa ko, ang personality niya mahilig siya mag-surprise, yung maaano na lang namin nandiyan na siya Oo, oo. o kaya may kokontrabahin siyang isa sa amin na, "Uuwi na ako sa ganito, ganyan, sunduin mo ko." So isa lang Oo. sa'min makakaalam nun, ganyan. Gano'n po yung father ko, so hindi po namin alam. Ngayon kailan ko ba napansin, siguro nung bumalik na ako ng college, nung bumalik na ako ng pag-aaral na napapanaginipan ko po kasi yung papa ko lagi. Tapos kapag napanaginipan ko siya, mga ilang weeks lang or minsan days, nandito na siya. Okay. Nandito na uuwi na siya. So mayroong mga instances na nagkakape siya sa baba, tapos mga ano lang, uuwi na siya. Tapos o kaya sa panaginip ko, naglalakad siya dito sa may kanto sa'min, may dala-dala siyang plastic ng isda pang-ulam namin. Tapos mga ano lang din, uuwi na siya, nandito na siya. So parang inano ko na baka napapanaginipan ko kung parang ano lang Oo. na Mm. uuwi din family ko. Tapos po 'di ba sinabi ko po sa inyo hindi ko na po maalala kung kailan po ako nag-email.
Nung naisip ko na i-share ko po 'to sa inyo, parang natatakot ako na Feb nga. ano, na Mm. oo, natatakot po ako na baka ano ba 'to, kasi nung sinabi ko po na nung nag-email ako, sinabi ko sa mga kapatid ko na, "Uy, gusto kong share yung dreams ko sa inyo," ganyan. Tapos sinabi ko din yung first time ko din sabihin sa kanila na napapanaginipan ko si papa na darating. Mm. So inaano ko na baka ma-jinx, na Oo. baka hindi ko na panaginipan ganyan. Eh, Oo. kaso po nung Feb 25 as in nilag ko na siya, Feb 25 napanaginipan ko na hinihilot ko si papa tapos hindi niya na-appreciate yung hilot ko, nag-away kami sa panaginip ko. Okey. Tapos itong March 2 nandito na siya, Oo, oo. umuwi na siya. Hindi talaga nag-shabby siya ulit? Wala siyang sinabihan? This time naman po may sinabihan siya, Okey, kasi pero po hindi ikaw? mahaba yung biyahe niya. Opo, hindi po ako. Oo, oo. Tsaka let's say nung Feb 25 na napanaginipan mo, hindi mo pa alam na uuwi siya? Or alam Hindi mo po, na nun? hindi Oo, as in, oo. hindi pa po. Mm. As in wala pa po akong idea nun na uuwi na siya, na ang nasa isip ko pa nga pong uuwi siya mga May pa, eh. Kasi ano po yun siya, mahilig pong magsabi na, "Malayo pa, malayo pa. Malayo pa akong Mm. uuwi, hindi pa ako uuwi," gano'n siya. So nung Feb 25 gano'n, pero hindi ko po yun sinabi, wala po Yes. akong sinabihan, nilag ko lang kasi baka po ma-jinx. Eh, Oo. gusto ko nga natatakot po ako, eh, gusto ko nga din pong umuwi ng papa ko kapag uuwi na siya, Yes, gano'n. oo. Opo, nito ko lang din po talaga na-realize na dapat nga nilalag ko, sayang kasi Oo. baka sana marami pa akong ano, kasi may mga naalala po talaga ako na panaginip po na naalala ko siya na parang may something na nangyari pero hindi ko na po talaga maalala Yes, kung ano yes, yung oo. Puwede mong ano gawin yun. ano, eh, ginagawa ng iba kahit voice note na lang. 'Di ba, paggising mo, "Oh, ito na Oo nga panaginipan po ko, 'no? bla, 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 bla." Parang hindi mo na isulat, 'di ba? Ta's puwede kang Ay, oo matulog nga po. ulit. Oo. Oo nga po. Oo nga po, sige po. Puwede sa cellphone, 'di ba? Ma-save mo na Oo, lang. Ta's isulat mo kung gusto mo isulat pagkatapos, 'di ba? ayun, thank you Direk sa tips. Oo. Ayun, ayun yun lang po yung sa dreams ko na parang may something, parang may kahulugan. Oo, Meron oo. po meron po akong parang pang-horror naman, pero Sige lang. pero dalawa po siya, pero isa lang po yung i-she-share ko kasi yung isa parang mayroong sa aking may parang pumipigil po sa Oo, ewan ko, sige, sige, sige. parang may something na pumipigil sa akin na wag ko i-share. Alam mo nung sinabi mo yun, anyway, hindi na, no comment na lang ako. O so kung sino man yun, sige, hindi ko pipilitin, promise. Sige. Oo, hindi may Ayun, ramdaman lang ako. Pero sige, go lang. Ano yung pwede ayan mo po. i-share? Sige lang. Apo, ito kasi kaya feeling ko puwede siya i-share kasi na-share ko na po 'to sa iba kasi para sa'kin parang ito yung pinaka na nakakatakot na panaginip ko sa tanang buhay ko. So, bigyan ko po muna kayo ng context. 'Pag ako po ay nanaginip, 'pag ako ay na nitong tumanda na po ako, siguro college din, Oo. na natuto po akong mag-control sa panaginip. So, Nakokontrol mo first yung nangyayari. Opo. So, for example po, ang panaginip ko is na nahuhulog ako. 'Di ba po 'pag nahuhulog tayo magigising tayo? Mm. Yung parang biglang hulog tapos Kikirot ka. parang may Oo, oo, yes, oo. opo, may pakiramdam sa dibdib mo na Mm. parang may gano'n po. Ako po, pinipigilan ko yung magising. Pinipigilan ko magising sa panaginip ko malalaglag ako tapos before pa ako malaglag, as in malaglag sa ano, lilipad po ako. Pero yung kirot sa dibdib, yung parang gano'n, nandun pa rin po, pero pinipilit kong lumipad. Yung lipad ko lagi hindi siya mataas, mababa lang, pero hindi na ako nalalaglag, lumilipad na ako. Mm. Gano'n gano'n po. Kaya everytime po na nalalaglag ako, alam ko na parang gusto kong lumipad, pipilitin kong lumipad, pipilitin kong hindi magising. Mm. Gano'n po yung sa parang nakakatakot ko panaginip. Tapos meron din po akong panaginip na, meron po kasi kaming tiyahin sa may Antipolo na parang haunted yung bahay na nakakatakot. Hindi po pala open yung aking ano, Mm. ayoko Lord please. Oo. Oo, oo. Yun, nakakaramdam po kami tsaka siyempre yung sa ibang mga ano na testimony na may something nga dun sa bahay na yun. Yes. Dun yung setting ng dreams ko Sa na yun na, panaginip mo. na mga madalas po 'pag nakakatakot yung panaginip ko parang Okay. doon sa ano na Dun yun. sa bahay na yun. Tapos tapos dun sa ano na yun, sa ano, street lang nila, hindi naman sa bahay, pero street ng bahay na yun, dun sa panaginip ko may white lady or may multo, may something na hindi ka makakadaan parang hindi ko po alam kung kayo din po or sa inyo din po na kapag mayro'n po kayong panaginip na nakakatakot, parang may kakaiba sa dibdib niyo, parang masikip na ewan
na something. Hindi ko po Hmm. Ako wala. ma-explain. Pero Wala akong ganun. pero po pag ako may nakakatakot ako na as in mararamdaman ko na natatakot po talaga ako. Yes, oo. So ang ginagawa ko po kapag nakakatakot, katulad po nun, example po is lalabanan ko po yung takot ko. Natatakot ako pero dadaan-daan ako dun sa may street tapos didilaan ko pa siya. Akala mo takot ako sa'yo, hindi. Oo. Gano'n gano'n po ako sa panaginip ko kasi Oo. kokontrolin ko na hindi ako lalo pag alam ko po na panaginip, kokontrolin ko siya, lalaruin ko po yung panaginip ko kahit natatakot po ako. Yes, oo. Gano'n po ako sa panaginip, kapag nakakatakot. Pero kapag hindi ko po nakokontrol yung panaginip ko, hindi ko po nagagawa yung gusto kong gawin, pipilitin ko sarili kong magising. Papaano Magising so ka. napipilit, nagagawa mo naman na magising? Yes po, nagagawa ko po siya magising. Pero may mga times na before pa ako magising, kunyari magising ka, tapos nagising ako pero panaginip pa pala, na Okay. nagising ako. May gano'n po, pero pipilitin ko pa ulit na magising ka, magigising talaga po ako. Oo, nagagawa Kasi mo. hindi ko inaano yung sarili kong mag-dive pa do'n sa nakakatakot kasi nga po na-experience ko nga po nung bata ako na sobrang nakakatakot na parang as in hindi ko po yun. Ta's Oo, yun. siguro kaya Oo. kaya po siguro nakontrol ko yung panaginip ko. So yun po, sa ako pag nanaginip. Tapos yung settings naman po 'tong bahay na kung saan po ako natulog, sa may Pasig, Rosario. Okay. Hindi 2013 po ito. Hindi ko po alam kung ano na pong itsura ng mga bahay nila Okay. ngayon, Oo. Pero nung 2013 parang yung mga bahay po nila modern na old. Modern siya pero old na mga bahay-bahay po dun, Okay. kung familiar po kayo sa Rosario, Pasig. Yung mga yung sa kunyari po, parang sa atin yung bintana, jalousie, yung babasagin. Yes, Pero oo. doon parang jalousie pero kahoy. Okay, okay. Kahoy yung ganunan ng bintana. Parang kakaiba hindi naman po kakaiba, basta parang luma na siya ng mga bahay, mga sinaunang bahay, pero parang pa-modern na siya kasi may mga yung sa may baba nila mga sementado na po yung bahay, gano'n. Pero pagdating sa taas mga gano'n pa rin, kahoy-kahoy na parang sinauna po talaga. So gano'n po yung sa Rosario. So yung na napag-stayan po namin doon, kasama ko po yung dati kong partner na, boarding house po siya. Apat po yung kwarto sa taas, apat din yung kwarto sa baba. Tapos common po yung living room, may dalawang CR, tapos may kitchen. Yung kitchen nila may dirty kitchen pa. Do'n sa dirty kitchen na yun, mabigat po doon talaga. Hindi po ako nakakakita pero kakaiba po yung bigat. Yung bigat na matatakot ka na kahit labanan mo, hindi po kayang labanan yung takot. Gano'n po ako. Hindi ko po alam sa kanila pero gano'n po yung takot. So kaya hindi po ako makapunta dun sa dirty kitchen ng kailangan saglit lang or kailangan may kasama ako. Gano'n po yung sa kanila doon. Tapos yung living room nila direct, Diyos ko, yung living room nila punong-puno po ng Santo Niño. Maliliit lang naman, hindi naman yung life size. Opo. Okay, puro Maliliit Santo na Niño. Santo Niño Oo. na opo, Santo Niño, as in hilera po silang gano'n. Never ko po silang nabilang kung ilan sila. Never ko din po silang natitigan kasi natatakot po talaga ako. Kapag yung sa kwarto po namin, yung kwarto na na-occupy namin, pagbungad po ng bukas ng pinto, living room. So, kita mo talaga yung mga Santo Niño pag-open mo pa lang ng pintuan. So, kapag magsi-CR ako sa gabi, ginigising ko pa yung Ayun, partner ko, "Samahan mo marami ako." sila. Marami sila nakatambay doon. Opo, samahan mo ko, ganyan. Tapos, so, ang po kasi namin kapag rest day ko umuuwi po ako dito sa amin sa may Taytay. Tapos, umuuwi ako dito sa'min pero that time na yun, yung nangyari po itong panaginip na 'to, hindi ko po maintindihan. Hindi naman po ako pagod na hindi ko kayang umuwi. Yes. Parang gusto ko lang mag-stay dun sa bahay na yun. So, natulog po ako ng hapon. Tapos dun sa panaginip ko, nanaginip po ako na nagising po ako sa panaginip ko na nakahiga ako. Yung parang Okay. nagising ako sa panaginip ko, nakahiga ako. Tapos nagising ako na may plastic po na dumuduyan sa may harapan ko, sa may taas ko. So Sa may nakahiga ako, nasa taas ko siya. sa taas mo may dumuduyan na Opo, plastic. na plastic. Yung duyan po niya is yung kung ano po yung puwesto ng higa ko. Okay. Hindi po siya yung ano ba 'to? Patayo, oo. Parang Patayo. parallel sa sayo, oo. Gano'n po. So, gano'n yung duyan niya. Tapos
Yung plastic na yun, punong-puno ng bigat. Ng ano? Bigas. Bigas? Opo, bigas. Okay. Dumuduyan siya. Tapos, dumuduyan siya gano'n. Tapos may mga umaano na tumitilapon-tilapon na butil-butil ng bigas. Napatingin ako dun sa tumingin po ako dun sa panaginip ko. Nakahiga pa rin po ako Oo. Yung tingin lang dun sa ilalim Yes. kasi po dun sa ilalim ng kama namin, dun po namin nilalagay yung mga stocks namin ng food, yung Yes. mga delata, Mm. bigas, ganyan. Nagkalat po yung bigas. Doon Mm. sa ilalim ng higaan, Mm. nagkalat yung bigas. Tapos, nung pagkatapos po nun, dun sa may tabi po ng ano namin, ng bintana, bale po kasi yung sa may kwarto po namin, mataas po yung labas. So Okay, sa mas may oo. bintana na Oo, so opo, mababa kami. mababa siya sa ano, oo. Mm. So, yung bintana namin, ang nakikita namin is mga paa na lang, Yes, oo, oo. yung mga dumadaan sa labas, Yes, paa oo. na lang. Tapos may dumaan siya Pero sa tapos panaginip pa 'to, ha? panaginip pa po Oo, 'to, oo. May nanaginip pa po ako yes. opo, nakahiga pa rin po ako nito, Oo. nakahiga. Tapos may dumaan na paa, ta's dumaan yung paa niya, ta's bumalik siya, tapos bumaba siya, dumungaw siya sa may bintana. Hindi ko po nakita yung itsura niya, hindi ko po maalala kung anong itsura niya or hindi ko po maalala kung nakita ko, basta hindi ko na po alam kung anong itsura niya, pero alam ko po one thing, nakakatakot yung itsura niya. Ta's lalaki, Paano lalaki. mo masasabing nakakatakot? Or parang yun lang yung impression na dumating sa'yo? Parang kung Yes ngayon po, tanongin kita pa-describe, hindi mo siya made-describe. hindi ko Naalala mo lang hindi na ko may na takot ka. Oo, sige, gets. yes Oo. po, gano'n po siya. Gano'n siya na feeling ko nga po nakita ko yung mukha niya, hindi ko lang maalala ngayon, eh. Yes, oo, oo. Hindi ko lang matandaan, gano'n. Kahit po nung paggising ko hindi ko maalala kung anong itsura ng punya ay sorry. Oo, okay lang. May galit ka talaga Opo, dun, ah. tapos nung that time na yun, direct alam ko na nananaginip ako. Kasi nung that time na umaano pa yung bigas, hindi ko pa alam na nananaginip ako, eh. Parang ano lang, eh. Tapos nung nakita ko na nakakatakot, alam ko na nakakatakot. Tapos parang may takot na ako sa ano ko na parang hindi ko kayang kontrolin, gusto ko ng magising. Yes. Kahit anong gawin kong paggising direct hindi ako magising, yung gising ka na, Oo. yung snap, gising ka na, hindi pa ako magising. Ang ginawa ko nag-pray po ako ng ama namin. Okay. Nag-pray ako ng ama namin sa may left side ko Dok, may sumasabay sa'kin, left side. Binubulungan po ako yung binubulungan ako dito sa may left ear ko, Mm, mm. binubulungan ako, sinasabayan ako sa pag-pray ko. Pero yung bulong niya Dok na malakas, na hindi Mm. na siya bulong. Mm. Na gano'n, na binubulong ko habang nagpe-pray ako, hindi ko matapos-tapos yung pray ko kahit anong gawin ko tapos kasi naaano po ako natatakot Di-distract na ka, ako. oo, oo. Opo, nadi-distract na ako. Tapos ganito pa direct yung pagbulong niya sa'kin, puwede ko bang i-ano Sige, baka sige, sige. kasi nagdadasal ako na, "Ama namin ganyan, ganyan, ganyan." Tapos sinasabayan niya ako ng hindi ko alam basta malakas po siya na ano sa'kin, ganito po ang sabay niya sa'kin. Ah, okay. Oo. Gano'n po yung ano sa'kin, paulit-ulit pa gano'n. Oo. Basta gano'n na Oo. nakakatakot na as in nakakatakot po talaga direct na hindi ko matapos-tapos, hindi ko maalala kung ano pong gumalaw sa akin, basta may something po gumalaw sa akin kaya ako nagising. Oo, oo. Pero yung prayer ko na yun never ko siyang natapos, tapos na parang naiiyak na nga ako, gusto ko talagang magising ako kasi nga po as in nakakatakot yung gano'n na talaga Dok, tapos ang lakas pa po sa akin. Ito pa po matindi nun direct, 'di ba Oh, po kapag kapag nagising po kayo, kapag may bumulong po sa inyo, merong sensation na natitira pa. paanong sensation? Ayoko Parang tuloy ano, may ayoko imagine. hindi po 'di ba pag may bumulong po sa inyo na nararamdaman niyo pa yung sensation ng bulong Yes, yung o parang kaya may pag may hangin o may ano sa tenga mo. oo, o Oo. kaya kapag may may Oo. sumigaw po sa tenga ninyo, 'di ba may ano pa, paggising ko Dok, ay direct ramdam na ramdam ko po talaga na meron talagang Oo. legit na may umano talaga sa Oo, left oo. ear ko na hindi siya panaginip, na hindi lang siya panaginip na may Yes. something po talaga nun. Oo. Ang ginawa ko po nung binuksan ko agad yung pintuan, pagbukas ko ng pintuan, kinuha ko yung cellphone ko, lumabas ako tapos dun ako sa may kalsada tinatawagan ko yung partner ko, nanginginig po ako. Okay, so Hindi sorry natawa ay ako pero sorry, sorry. nanginginig ako, tinawagan ko siya na ganito yung nangyari, ganyan. Parang may something po sa akin na ayokong
iparamdam kung sino man yung nasa loob ng kwarto na natatakot ako sa kanya. Kaya sa labas po ako nagpaano, nagpaano. Tapos pagpasok ko ng kwarto, kunyari masaya na ako, direct, nagpatugtog ako, sanay ako, happy-happy ako, hindi ako takot sa inyo kung sino ka mong punyeta ka. Ganon po talaga dun. Parang simula po nun, hindi na ako natulog dun. Malamang. Hindi na ako natulog dun ng hapon na ako lang mag-isa. Okay. Pero pupunta ka pa rin naman. Doon po talaga kasi kami nakatira noon that time Nung na time yun. na yun, oo. So pag gabi kasama ko naman yung partner ko, pero kapag rest day ko, uuwi talaga ako dito sa amin. Hindi ko talaga kaya doon. Pero hindi ko, ito itatanungin kita kasi gusto ko rin malaman kung merong truth to it. Kasi marami nagsabi sa akin, siguro mga 3 lang naman, na nakapagsabi sa akin na yung mga times na sinasabayan ka habang nagdadasal, it is because whatever that entity is knows na so baka feeling mo may judgment to. Ako, honest question to. Alam daw nung entity na hindi ka sincere sa pagdadasal mo. So, hindi ko ngayon alam, pwede mong i-refute, pwede mong ikaw bahala. Kasi gusto ko malaman kung ano ba talaga yung mga nangyayari, ba't may nagkakasabayan. Nakikisabayan yung ibang ganyan. Nung time ba na yun, ano yung pananampalataya mo or faith, belief system mo nun? Or parang hindi ka masyadong active nun? Or, kasi kung di, ito na sabi lang to, Snow, hindi ko sinasabing ito rin yung sa'yo. Sabi nung iba na parang, pag nangyayari yun, hindi ka naniniwala sa sinasabi mo. Parang ganun. Sincere po yung pag-pray ko na gusto Sincere ko na. nang mag-isip. Okay. Oo. Sincere po. Pero, Pero, that time nun, hindi po ako, ano pa kay, dun, sa aking belief. Kasi, ngayon, medyo malalim ngayon yung Yes, sa akin oo. ngayon. Kasi, okay na ako Okay. Pero, that time, parang, hindi kung ano man yung creator, kung Yes, sino yes. man, divine, ganyan. Oo. Hindi ako masyadong, magdadasal lang ako na okay. Oo. Pray. Parang memorize lang na prayer. Pero hindi, gets. Okay. So baka nga may katotohanan doon sa naririnig kong ganun. Pero ako kasi parang, again, kanya-kanya yan. Ako, hindi pa nangyari sa akin yun. Wala akong balak mangyari sa akin yan. Nabisabayan ako. Pero, iniisip ko, oo nga, bakit kaya? So, kaya tinatanong ko kayo yung mga sinasabayan, tinatanong ko actually, ano yung, again, not to judge, kasi nasa iba-iba tayong posisyon sa buhay sa mga nangyayaring ganyan, di ba? So, hindi mo rin masasabi kung ano. Pero yun, salamat sa pagsagot. At least medyo Opo. Ngayon ko lang din po siguro, nung tinanong niyo po, parang din ko na-realize na, nasan ba ang faith ko noon? Pero, yung partner ko naman noon, or hindi ko din po alam, hindi ko masabi. Pero hindi iba talaga yung faith ko noon compared sa faith ko ngayon. Kasi ngayon, okay na ako yung parang ano talaga yung pananalig ko kung kanino man. Oo, yes. Yung- Oo. Yun po. Ayun. Ayun po yung sa... Salamat. Yun lang po yung sa panaginip. Okay lang. Pero maganda yan. Ako excited ako sa mga since ngayon naglalag ka na ng panaginip mo. Magandang malaman ano yung mga... So kagaya nung sa'yo may pagka-premonition, so hindi ko alam. Tapos yung nangyari nga na yan, yung kaka-explain mo lang. So, hindi lang siya panaginip, parang astral yung dating. Hindi ko alam. Kaya nga po. O parang out of body. Hindi ko alam. Opo, pero ang alam ko talaga noon, nakahiga lang ako. Hindi po yung katulad yung sa iba na nakikita na nakahiga. Sila. Ako talaga alam ko na nakahiga Alam mo, ako, nakahiga nakikita ka. ko yung sarili. Oo, nakahiga po ako, ganun. Tsaka, iniisip ko nga po, pagod ba ako noon? Yun Hindi rin. naman po ako nagapagod. Hindi ka Kasi pagod po, masyado nun. Okay. Opo, kasi kung pagod po ako noon, siguro magpapahatid ako kasi comfort ko po tong bahay na to dito sa amin sa Taytay. Siguro magpahatid na ako dito sa partner ko noon kasi gusto ko po talaga dito magstay noon. Pero that time po noon, parang hindi ko lang alam kung or may gagawin yata ako na hindi ko Malapit maalala. Pero doon. alam ko pong hindi ako pagod. Na okay naman ako. Kasi 'di ba maganda na share mo 'yan kasi marami nagsasabi nagkakaroon ka naman ganyan dream pag pagod ka. So, 'di ba? So at least ikaw nasabi mo nga na hindi naman. So Yun naman. kakaiba siyang experience. Pero question ko sa iyo, ano yung parang personal protection mo ngayon?
Kung meron ka bang dinadala na palagi na parang, o para di ka maistorbo pag natutulog o ganun. Ngayon po, Crystals, dahil Okay. po sa inyo, dahil po dito sa podcast, Okay. nag-join ako sa Discord, though wala na po ako ngayon. Pero Okay. dahil sa Discord ko nalaman sila Kukor, doon ako bumibili ng Bumili ka crystals. kaila. Oo, oo. So, mga black Doon ko. tourmaline, ganun. Opo, Black Oo. Tourmaline, tapos ngayon po, ang pampatulog ko, Selenite, Amethyst, tas Black Tourmaline, pinagsasama ko sila, nasa ilalim sila ng, ng unan. Talaga? Ever since po noon, kasi po po ko yung light sleeper. Yes. Sobrang light sleeper ko noon. Ngayon, nabawasan na siya. Okay. Nakakatulog na ako. Minsan nakakatulog ako. Natutuwa nga po ako pag nakakatulog ako diretsong 6-7 hours na Wow. hindi gising. Okay Oo, dahil po dun sa kanila ko po yung nalaman na pagsamahin yung Selenite, Amethyst, tas Tourmaline. Sasama lagay ko sa nga yan. Oo, Ako, di ko alam yan eh. Alam ko lang black tourmaline. Meron ako black tourmaline sa may ulunan ko eh. May malaki ako doon para walang istorbo eh. Selenite, amethyst. Sige nga. Tsaka, Pero diretso naman ako matulog. Pero so, tingnan natin. Sasama ko. So, Baka magkakasama lang siguro sila, ganun. Opo, nag-crochet po ako ng pouch tapos nilagay ko Ah. sila doon, tapos nilagay ko sa ilalim ng ayun. Siguro dahil doon ewan ko lang. Parang dahil siguro dito hindi ako masyado nanaginip ng something. Mm-mm. Ayoko na din, ayoko na. Oo naman. Ayaw naman natin gusto ko lang talaga. matulog ng Oo nga, di ba? Makapahinga ng diretso. Pero Yung ayun. share ko na lang din, Sir Nick. Yes. Pero hindi na po ito sa panaginip. Okay lang. Okay lang, okay lang. Kasi yun nga po nung sinabi ko sa mga kapatid ko na mag-share po ako ng dream. Tapos may naalala po ako na parang sinabi sa akin ng kapatid ko na nanaginip siya ng may namatay. Yun, nung tinanong ko siya, hindi pala panaginip. Yung sa kanya, Sir Nick, pumapasok siya, gising siya. May bumapasok na senaryo sa isip niya. Basta bigla lang may papasok na senaryo sa isip niya na may mamamatay. Kunyari, yung lola ko, pumasok sa isip niya mamamatay si lola. Tapos di naman days, siguro medyo mga din. Ayun, wala na yung lola ko, namatay na nga yung lola ko. Bigla siyang nagkasakit, hinika siya, tapos mga ilang days lang, ayun, wala na si lola. Tapos naanuhan niya din yung biglang may pumasok sa isip niya na yung tiyahin ko naman na ayun nga, mamamatay yung tiyahin ko. Yung pumapasok po sa isip niya, hindi po yun yung exact na nangyari kung Okay. paano. Oo. Opo, hindi po siya exact nangyari, pero yung gist na mamamatay, Yes. na magpababay, ganun po yung sa kapatid ko. Tapos mayroon pa Gano'ng nga siyang kadalas? Gano'n daw kadalas yun? po, ngayon ang pinaka-recent niya yung sa boyfriend niya ngayon, yung tiyahin ng boyfriend niya na tapos kasi po, so yun nga po, nananaginip siya ng gano'n. Tapos mayroon pang instances, before ko to sabihin, may instances po na na yun nga po na niya na napanaginipan niya sa lola ko, sa tiyahin ko. Tapos mayroon din siyang na na pumasok sa isip niya na out of nowhere lang po talaga, as in biglang Yes. pumapasok sa isip niya na yung ex niya, yung boyfriend niya noon that time, saka yung friend niya, best friend niya, magse-sex sila. Pati ganun Tapos pumapasok? yes po, Mm. magse-sex sila. Tapos yun nga, nalaman niya na nag-cheat yung boyfriend, nag-sex sila ng friend niya. Mm. Gano'n. Tapos so namatay na po yung tiyahin ko, tapos dinalaw po namin sila sa cemetery. Tapos sabi ng kapatid ko, alam niyo ba? Yun nga po yung akala ko na panaginipan, yung pagkakaintindi ko na panaginip, yun Yes. pala hindi pala. Tapos sabi niya sa amin, na ko na mawawala si lola, na ko na mawawala yung tiyahin ko. Pero hindi niya po sinabi yung sa ex-boyfriend niya noon. Kasi syempre ayaw niya namang maging pangit yung Oo naman. Oo. Yung sa sharing amin. na yun. Oo. So, yun lang. Ganun. Tapos sabi niya, kasi si mama na pasok sa isip ko na mamamatay si mama. So, Sino nagsabi nun? Yung kapatid ko po. Okay. So, Sino si mama? Lola, yung lola. Hindi, yung mama ko po talaga mismo, Okay. yung umiwan sa amin. So, ang nangyari po nun, sinabi niya sa amin, yun, kasi yung napanaginipan niya yung lola ko, tsaka yung tiyahin ko, tsaka yung boyfriend niya, wala siyang sinabihan. So, parang in-experiment, sorry mama. Oo. Sinabi niya na. In-experiment niya na baka ma-jinx kapag Okay. sinabi niya. Yes. Oo. So, yung sit niya yung kay mama, hanggang ngayon buhay pa rin po yung nanay ko. Okay. Mama ko na yun. Tapos sumunod nun yung sa tiyahin ko naman na isa pa.
Yung tiyahin ko na naman isa parang nag-ano sa kanya na, "Dito lang po last year yata or last year." Basta dito lang din na na-ano niya na out of nowhere lang biglang pumasok sa isip niya yung isang tiyahin ko na yun nga mamamatay yung tiyahin ko ganyan. Tapos sinabi niya agad sa boyfriend niya. Okay. Sinabi niya agad na parang ano, na yun nga na mamamatay ganyan. Tapos hanggang ngayon buhay pa rin po yung tiyahin ko, pero hindi niya po nasabi yung sa tiyahin niya, tiyahin naman ng boyfriend niya. Oo, oo. Hindi niya nasabi kaya yung ayun, So feeling niya 'pag ano talaga nasasabi niya ngayon, baka ma-jinx nagi-jinx niya. niya. Oo, oo. Opo, gano'n yung sa kapatid ko naman na akala ko panaginip pero yun pala gising siya. Panaginip din po ba kaya yun, Tawd? Hindi, I feeling ko parang ano, kasi minsan, kagaya nun, alam mo may experiment yan. May experiment sa US na ang ginawa nila, nakalimutan ko yung tawag eh. Pero parang, ang tawag nila telephone something experiment. Ang daming tao sa US kasi nila to tinesting. At parang kumbaga doon nila inaral na bago tumawag kung sino man, maiisip na nung tao, uy, naalala ko si ganito ah. So may ako tatawag. May experiment silang ganyan, ginawang ganyan. So, feeling ko, parang ganun na, in a way, hindi naman siya about calling eh, di ba? Pero, meron pumapasok na information related to a person na connected do sa tao. So, sabi ko nga, maganda dyan sa kapatid mo, gawin niya, parang ginagawa mo sa dreams mo, ilag niya. Or isulat niya, or sabihin niya. Pero ang suggestion ko, ilag niya. Bago niya sabihin, itong araw na to pumasok sa isip ko, ito. Note niya sa notes, sa phone, para may date. Tapos sabihin niya sa inyo kung gusto niya, para ma-jinx niya kung anong mangyayari. Alam mo, feeling ko, at hindi niya lang sinasabi sa inyo, ako lang to, assuming ako marami siyang ganyang experience. Hindi ko nga po din po eh. Marami siyang ganyang experience. Na siguro ngayon lang na naging close to home, meaning sa lola niyo, di ba? Sinabi niya na, tapos mayroon nga sa nanay niyo. So, Kaya nga po siguro hindi niya lang naaano na, ay ito napanaginipan, ayun na pumasok po sa isip niya. Hindi niya pumasok. siguro na-realize na may something na gano'n. Ito pong kapatid ko na 'to, hindi lang sa gano'n siya, nakakita na din po 'to ng manananggal, Talaga. ng opo, Taga saan yung ano, pamilya niyo? nag ano Taga po saan iba-iba kayo? kami, si mama ano ano daw si mama, basta sa around Mindanao, nakalimutan ko na. Okay. 'Di ba hindi ko po alam. Oh, Pero okay yung lang papa ko naman. taga Masbate. Masbate. Taga Mas Okay. Opo, Masbate. Pero itong kapatid ko na 'to, yung sa manananggal, hindi naman po totally nakita niya yung manananggal. Bale po yung bahay kasi namin before, yung maliliit pa kami, yung hindi pa kami masyadong ano, as in ano po kami, yung up and down. Okay. Up and down yung bahay namin. Pero yung bahay namin, ay parehas po yung bahay namin na yun, hindi kahoy. Tapos sa taas, as in ano na siya, butas-butas. Mm. Butas-butas na yung kahoy yung ano namin. Tapos sa taas na yun, ano lang, isang higaan lang po talaga yun, mga gamit namin. Tapos higaan kami lahat doon. Tapos sa may bandang ulo na namin, yun na butas-butas po yan siya. Tapos sa katabi namin, ano na, hindi po siya up and down. So kita namin yung bubong from taas Yes. Oo, namin. kita niyo. Oo. Sa Oo. Tapos bintana. nagising siya na parang kakaiba po yung lamig na parang mahangin. Parang kakaiba daw po talaga yung hangin, kakaiba yung lamig. Tapos ano, naaano po siya sa sounds ng parang nag-aano sa yero. Yung masakit po na nakukuskus na yero, masakit sa tenga, may gano'n daw po. Tapos yung pagtingin niya dun sa may butas, nakita niya po kamay na may ano, kulubot na yung kamay, tapos ano, mahahaba po yung kuko na parang ang dumi, na parang basta ang pangit daw po talaga. Tapos kinukuskus niya yung ano ng bubong nung kapitbahay namin. Eh, yung kapitbahay po namin na yung buntis, Buntis. Okay. yung Okay. buntis po. Tapos kinabukasan, ano po siya, natakot siya, wala siyang ginising sa'min, nanginginig siya sa takot. Nag-ano siya, nag-ano lang siya ng kumot. Hindi niya naisip na gisingin yung tatay ko, wala. Kasi takot siya eh, Yes, bata oo pa naman. lang Oo eh. naman. So, hanggang sa nakatulog siya. Tapos sinabi niya sa amin kinabukasan sa papa ko, yung papa ko ayaw maniwala. Eh, yung kapitbahay po namin na yun, nung buntis na yun, nagsabi nga na inaaswang daw sila Sinabi. kagabi. Oo. Saka lang naniwala yung tatay ko. Tapos yung kapatid ko nilagnat 1 linggo. Ano no?
nilagnat. Nilagnat? Nilagnat siya ng 1 linggo sa Sa takot. stress, sa takot, oo nga. Opo. Gano'n siya, nung nakakita din po siya ng white lady naman, din po siya nakakita ng bale sa 'di ba po, up and down sa taas, natulog yung kapatid kong lalaki tsaka yung tiyuhin ko, silang dalawa lang. Kasi may sakit po yung kapatid kong lalaki, tapos Mm. kaming lahat sa baba. Mm. Kaming lahat do'n na kami sa baba. Tapos nagising siya na yun nga po mayroon na namang something na malamig. Ito naman hindi siya mahangin, as in malamig daw po. Malamig, oo. Malamig. Tapos nakita niya do'n sa may hagdanan, um, kasi po yung sa taas namin wala kaming ano, yung parang pag-akyat mo sa hagdanan ano na, sahig na ng yung higaan namin. Yes, yes. Wala kaming pintuan, ganyan. Oo. Do'n sa may hagdanan, sa may pinakataas ng hagdanan dito do'n sa may taas namin na yun, ano, nakakita siya ng white na tao na ang harap is sa kanya, Oo. parang harap sa kanya kasi yung buhok nasa likod, eh. Oo, oo. So gano'n ang ano niya, na nakatingin daw sa kapatid kong lalaki. Ang sabi ko, tinanong ko sa kanya, "Paano mo masasabi nakatingin sa kapatid nating lalaki, eh, hindi mo nga alam kung saan siya nakatingin kasi Yes. sabi niya feeling niya." Oo. Yung parang ano niya, pumapasok sa kanya na alam niya, basta Alam alam niya. niya Oo, nakatingin sa oo. kapatid ko na lalaki, gano'n. Tapos nakita yata siyang gising. So, sa Nung kanya nakita siyang tumingin? gising, bumaba. Ah, talaga? Bumaba ng hagdan, tumigil siya sa may ulunan ng kapatid ko. Ta yung ano po ng kapatid ko, sabi niya hindi niya daw po talaga alam kung maiihi siya or something, basta nagtakalokbong po siya ng kumot ta's hindi siya gumagalaw, nanginginig siya, steady siya hanggang sa nakatulog siya, ta's kinabukasan nilagnat din siya ulit. As in Kawawa naman. daw po, sabi ko, "Paano mo nasabi na ano, na tumigil sa'yo tumigil sa'yo yung ano," Oo. kasi po yung ano namin, sahig namin is kahoy. Oo. So mararamdaman mo yung yabag ng ano, ng Nung apak? puso mo opo. Tapos alam niya talaga na nasa ulunan niya. Oo. Sa sahig lang kasi kami no'n natutulog, sa baba. So alam niya talaga na sa ulunan, do'n siya tumigil daw talaga. Silip-silip pa Yes. kasi siya, eh. Tinanong ko nga po kung anong itsura niya, kung anong itsura nung ano. Ang alam niya lang is may buhok, mahaba yung buhok, pero yung mukha is blurred. Oo. Parang walang mukha, basta blurred Blurred, oo. ang mukha niya. Tapos white, White yung tapos damit? parang smoky. Smoky. Oo, consistent Parang din sa iba. gano'n po. Mm. Gano'n. Ayun, yun po yung sa Oo. kapatid ko. Yung sa kapatid ko naman, i-share ko na lang din po, 'no? Sige, go lang. Yung sa kapatid ko naman, yung sa bunso ko, hindi po siya scary, parang ano lang sa kanya, hindi ko alam kung ano pong tawag dito, pero ano siya, may nagka-trauma po kasi 'to Mm. ng parang na-backstab siya ng best friend niya. Best friend niya po nung high school. Ano po siya, bale kababata hanggang high school, Okay. okey sila. Oo. Tapos trinidor siya, Oo. tapos doon na parang nagkaano-ano siya ng something sa mga friend niya. Simula po nun direct, napakaano niya na sa mga tao. Alam niyo po ba, natutuwa nga po ako dito, kasi kapag unang kita niya lang sa tao, kahit picture, 'pag unang kita niya lang po sa tao, ay ano 'to, bad news 'yan. Mm, mm. Gano'n po Totoo siya. totoo ba naman? I mean, Opo, nate-test niyo? opo. Oo. Na-test ko po siya sa ano ko, na-test ko po siya sa ka-office mate ko. Siyempre hindi niya naman po nakikita yung Oo. mga ka-office mate ko. Oo, oo. Nung nung ano 2020 po naka-office mate ko, ganyan. Tapos sabi ko, "Be, tignan mo nga 'to, ang ganda nito 'no," ganyan. Parang gano'n po ang Oo. tanong ko sa kanya, Oo. "Ang ganda niya be 'no," sabi niya, "Madaldal 'yan." Tinatanong ko sa kanya kung maganda, pero ang sagot niya sa'kin, "Madaldal 'yan," which is true po. Mm, mm. As in, Mm. madaldal 'yan. Tapos 'di ba po ako po meron akong, kakilala, yun nga din po na isa pong ka-office mate ko na sa mukha niya po mukha siyang mataray. Okay. Mukha siyang maldita na Mm. parang hindi siya approachable. Pero kapag nakilala mo siya, mabait, Oo. parang anghel. May gano'n po akong ano, yung kapatid ko pinakita ko sa kanya, sabi niya, "Mabait 'yan." Talaga? Mm. Oo, kaya natutuwa ako sa kanya. Kaya ngayon po masasabi ko na yung circle of friends niya, pati kung saan ngayon siya napuntahan na OJT, ang ano po, okey siya. Oo, Okey parang po yung alam niya mga na friends. magbasa ng tao. Mm. Tapos ano, yung mga pinapapunta niya dito na friends niya na, siyempre 'pag bagong mga
mga bago mo ka, parang maaano ka, maiilang ka sa mga Mm. friends niya, syempre ano ka. Pero yung mga friends na dinadala niya dito, okay po kami. Kahit kami, okay kami sa Mm, kanila. mm, mm. Gano'n. Sabi ko sa kanya, sana wag mawawala yan. Kasi syempre siya bunso, siya yung parang baby Mm, namin. mm. Simula naman direct parang ano na siya, maano na siya sa tao. Hindi siya, onti lang yung circle of friends niya simula no'n, gano'n. Tapos maano na siyang makiramdam. Ang galing nga Oo. po nun. Hindi ko nga po alam kung anong may tawag po ba sa gano'n? Alam mo, hindi ko rin alam. Pagka-judgmental yan. Pero hindi. Meron talaga. Alam ko yung minimin mo na may ganyan na sa tingin lang, di ba? Isang tingin lang sa Opo, picture, di ba? Pwede siyang opo. mag-HR, no? Feel Sabi ko nga din po yun, eh. Pero Di ngayon ba? marketing po yung kinuha niya Ah, ngayon. Pero okey naman din. Kaya feeling ko may gano'n siya dahil nga po dun sa trauma niya nung best friend niya. possible na, oo. Kasi nga 'di ba parang sa pakikinig ko po dito sa podcast minsan nade-develop yung mga gifts sa mga traumas, Yes, yung parang feeling may ko rin. na-experience. Feeling ko rin. Na ako rin, feeling ko totoo yun. I mean, ako lang. Ayan, magkasama na tayo. Naniniwala. Minsan yung mga trauma yung nakakaano eh. Nakaka-awaken, no? Opo, feeling ko. Ano kaya yung Pero ayun po, mag-awaken sa'yo, Snow? sana 'wag makakatakot. Ayoko pong makakita, Lord, please. Huwag ka na, alam mo, i-share ko sa iyo yung sinabi sa akin ng isang nakausap ko a few days ago about takot. Sabi niya, lumaki siya, na takot siya sa dilim, takot siya sa mga lahat ng bagay. Tapos sabi niya, tapos alam mo, direct ang nangyari sa akin, eventually, nawala na siya. Sabi ko pa paano, parang in-explain niya pa paano. Sabi niya kasi, wala naman ako nakikita eh. Tsaka wala akong ever nakita, sabi niya. Ano kakatakutan ko? Sabi niya. Tapos, one time may nangyari doon, nung takot na takot pa siya, may narinig siyang naglalakad doon sa sala nila. Tapos takot na takot siya. Tapos sabi niya, sige, tatapangan ko. Parang ginagawa mo sa panaginip. Tatapangan ko, sisilipin ko, ano yan. May pusa lang. Yun lang daw. So parang, ba't ko pa tinatakot sarili ko? Sabi niya. I mean, pag narinig mo yung episode na yun, baka yun yung mag-ano sa'yo na, huwag kang matakot. Parang sinasabi ko nga, you are stronger than what you believe you are. Na ayan, sa inner power mo, ang inner strength natin as human beings. Magugulat na lang tayo pag nalaman natin, ay, hindi tayo dapat matakot. Tsaka iba kasi, feeling ko lang, Snow, yung iba kasi kumakain ng takot eh. Yun yung feeling ko talaga. May ibang entities na kumakain ng takot. So, anong gagawin nila? Tatakotin ka nila. Parang emotion mong yun, ay, ito, gutom to. Ganun. Pagkain to. So, yun. Huwag kang magpaloko. Huwag kang matakot. Okay lang yan. Pero oo nga, madali sabihin, pero matagal na process rin naman siguro. Opo, step by the step kasi Yes. yan. Oo. Chares. Correct. Correct ka dyan. Totoo yan. Ako naman, nung sinimulan ko tong podcast, sobra akong duwag. Ngayon lang ako na siguro, mas hindi na talaga. Pero ayun. Opo, tanong lang po, Sige lang. direct, kung meron, ayoko naman po mag-assume, pero parang biglang pumasok sa isip ko na itanong ngayon. Hmm. Kasi po nakakaamoy po ako lagi ng sigarilyo. Hmm. Kahit po dito sa kwarto ko. Yung kwarto ko po na 'to is ano siya, loob ng bahay namin. Tapos wala po akong katabi sa labas. Wala Walang po puno. akong katabi. Opo, wala pong puno. Ano na po 'to, puro bahay na. Pero wala pong bahay ako na dito sa amin, sa may bandang ano ko, Sa side mo. Oo. kwarto, opo. Wala po akong katabi. So may katabi man po ako, bubong lang, yung mababa pa sila sa akin. Mm-mm. Tapos pero kasi kung minsan po nakahiga ako, naka-aircon na ako, sarado na lahat, tas saka ako makakaamoy ng may sigarilyo, gano'n. Madalas May ka makaamoy ng ibang bagay Yes na po. wala. Okay. Hindi po, sigarilyo po lang. Sigarilyo lang Tap talaga. Opo. Ito nga, ano po 'to, nangyari siya ng 2023 yata, kasi sa may kwarto po ng tiyahin ko. Yung kwarto po ng tiyahin ko na yun, nung dun pa ako naka-station sa ano ko, dito sa work ko, yung mga gamit ko sa work, ano po, ano din siya, loob din po ng yung kwarto na yun. Tapos naaamoy ko, bakit na may amoy sigarilyo, may nagsisigarilyo ba? Tas lalabas pa ako, pupunta pa ako dun
sa may terrace namin, may naninigarilyo, may ano ba 'to? Tapos tatanungin ko yung tiyahin ko, naninigarilyo ba 'tong mga kapitbahay natin? Maliban natin sa tiyuhin ko na ano pa, ano ba 'to, nasa trabaho. Mm, mm. Wala naman. Kaya po napapaano ko kung baka po may kilala kayong puwede kong pagtanungan kung ano Kung ba 'yan. gano'n. Ah, Kasi baka mamaya ano na sa health ko kasi secondhand smoke, charis. Pero amoy talaga ng sigarilyo, direk. observe mo. Ako di rin ako makasagot. I-note mo lang kasi ako two things ang again, binibase ko yung assumption ko on sa pagkakaintindi sa mga natutunan ko sa podcast. So posibleng mali rin naman ako. Pero either two things yan. Either merong entity at yung kanyang yung energy register niya or yung smell register niya is parang amoy ng sigarilyo. 'Di ba? So hindi ko rin masasabi kung anong klaseng entity kasi merong mga entities na let's say elementals, may elementals na hindi naman sila kapre pero ang register minsan sa tao is amoy sigarilyo. Or hindi ko alam kung sino yung dati pang nakatira diyan bago kayo or kung may area sa area na yan, baka mahilig magsigarilyo na spirit tapos hindi pa siya umaalis. So pag bumibisita siya diyan, naamoy mo. Baka ganun. So, hindi ko alam. Or, meron nga talagang, logical, possible reason. May nagsisigarilyo hindi mo alam. Or, kung mahangin. Kasi sabi mo nga, yung bubong sa bintana, mas mababa kaysa sa bintana, di ba? Tama ba? Opo, as in Oo. mababa pa, So, parang isang tao pa. yes. Bintana tas isang tao bubong. So ako, ganun rin yung situation ko dito, ko sa office ko ngayon, kung saan ako nag-record. As in, walang harang dire-diretso, malayo kita ko. So minsan, may naaamoy ako na nag-amoy galing sa malayo kasi yung hangin nadadala sa akin. Pero mahangin kasi talaga, may wind, minsan may wind talaga na hindi naman tunnel pero may wind na dumadaloy dito sa bintana ko. So hindi ko alam sa'yo kung may hangin rin talaga minsan na malakas. So baka nadadala yung amoy galing sa mas malayo sa'yo. Posible lang. Pero direct. Opo, ano kasi, usually, maamoy ko siya 'pag nakahiga ako, matutulog na ako. Naka-aircon ako, nakasarado yung Oo nga pala, lahat. no? Tama ka, naka-aircon. Yung sa spirit po, feeling ko ano po yun, kasi may something po talaga dito sa amin. Parang lahat na kami nakaramdam. Tapos meron po kaming, sabi nila, since hindi po ako nakakakita, sabi po nila may mga duwende daw po dito Mhm. sa bahay. Pero yung nakaramdam na din po ako dito talaga sa bahay. As in, manginginig pong paramdam. Lalo na po ito pong bahay po namin ngayon, nung 2021, okay na siya, ano kami, hindi na po kahoy. Pero before pa nung 2021, kahoy pa po 'to, yung taas namin, 'di ba siyempre kahoy, ano po nararamdaman May mo na tunog eh, medyo oo. may one time po ito po experience ko, iba pa po sa mga kapatid ko, kasi mga kapatid ko talaga nakaka-experience po ng paramdam dito sa taas. Ano po, November 1, pumunta yung lahat po ng family ko sa cemetery, tas ako tsaka yung pamangkin ko lang yung naiwan. Hindi ko matandaan kung bakit. Tas naiwan po kami, sa baba lang po kami. Tapos dun sa baba, dun po kami nakahiga. Wala pong tao, as in, alam ko po, hindi po ako nagsisinungaling. 100% sure walang tao, kami lang. Pero po kumakalbog yung taas namin. May naglalakad. Naglalakad, Tapos oo. opo, yung pakiramdam ko po nun na nakahiga, na hiniga ko na lang talaga, tinulog ko na lang po talaga, nanginginig po ako. Tapos nanginginig na parang naninigas po ako sa naririnig ko sa taas. Gano'n po yung pakiramdam ko po nun, parang sabi ko, "Opo, sana tao ka lang." Tapos tapos kumuha ako ng kutsilyo, nilagay ko sa may gilid kasi parang ewan ko, O something baka basta kung tao yan, di nanginginig ba? po. Pwede mo saksakin. Pero yun nga po, pero hindi lang po kasi ako ang nakakaramdam, pati sila, para yung peripheral vision nila gano'n, nakikitang may dumadaan, pero sabi nila may duwende daw po talaga dito, parang bantay sa amin dito. Baka. Ako lang, kung hindi kayo iniistorbo, di nandyan. Pero ikaw, kung naiistorbo ka at nasa-stress ka, yun nga, suggestion ko, baka nagsunog ka nung Laurel.
Tapos, yun lang, with intention. Opo. Kasi direct baka naman maano ko siya, Kaya nga. something kung hindi ko inaano, hindi ko naman po inaano na may something, baka lang naman kung may Oo. something sa dito. Huwag Baka isang- naman magalit siya sa akin. Baka nga. So kung di ka naman kung naistorbo ka lang, sabihin mo, o pag naamoy mo, sabihin mo, wag nga dito, naistorbo ko sa amoy. Di ba? Yun lang naman. Kausapin mo lang. Sige na. Wag lang sasagot, sige no? na. Opo. Huwag ganun talaga. Joke lang. Okay, matay Snow, na joke lang. ulit. Joke lang naman yun. Ikaw naman. Di mo naman maririnig. Ayun. Snow, salamat. Salamat sa pag-share ng mga kwento. Ayan, sabi ko nga, may open invitation tayo sa mga kapatid mong nakakaramdam. Kung Yes, willing po. sila magkwento, sabihin lang nila tayo. Okay po. Thank you so much po. Snow, maraming salamat ulit sa pag-share ng mga kwento mo. Medyo delayed ang release natin ito. Medyo last year pa ata itong recording na to. Pero yun, naghahanap akong tamang timing and busy this year. So, ang tamang timing itong na-edit na natin. So, start of the year, ang mga panaginip. So, baka para sa mga nananaginip nitong 2026, this is a sign. Ayan. Na-mention ko rin naman ito kay Snow. Pero sa mga nasabi ni Sigmund Freud tungkol sa dreams, na may tinatawag siyang dream work. I think yun yung term, dream work. Na isa sa ginagawa ng mind natin ay kunin yung content or yung mga nangyari sa ating everyday life at nagkakaroon ng parang condensation ng mga ideas, ng thoughts, emotions para i-present sa dreams natin minsan through symbolism rin. Na yung ibang dreams ni Snow nagre-represent ng symbolism to her personal challenges. Kung mababalikan niyo yung two-parter episode natin with Nakamura, episode 246 at 247, sa isa doon, na-mention niya doon na yung mga panaginip niya or pag may napanaginipan siyang certain thing, usually alam niya kung anong ibig sabihin nito. May maganda or may masamang mangyayari, parang ganon. So siya yung nakaka-gauge. Again, ilang beses ko nung sinasabi yun, I think dreams are best interpreted by the person who has dreamt them. I guess, pag binalikan niyo yung dreams thread sa Discord, paulit-ulit ko sinasabi na kayo ang best na mag-interpret ng dreams nyo. Kasi yung symbolism, mas kayo makakaintindi. Pero again, syempre iba-iba pa rin ang dreams ng parang merong spirit communication, di ba? Anyway, wag kayo mag-alala, mag-iipon ako ng mga gandong kwento. Yun nga, bala ko to ilabas sana with the dream episode, pero ayan, bitin tayo this year na medyo busy lang kaya naglabas ako ng isang episode. Pero for sure kukuha akong parts ng story ni Snow and ipapasok natin to sa Dreams episode. And ayun, abangan nyo na lang sa season 3. In case bago kang listener, welcome sa Paranormal Podcast. Ang podcast ay gaya nitong episode na koleksyon ng mga first-hand experiences sa mundo ng paranormal. Nasasabi ko ito sa mga new listeners, sa mga ibang nakilala kong new listeners, sabi ko, mas maganda magsimula kayo sa episode 1. Bakit? Kasi 1, masusundan niyo yung progression ng pagkaintindi ko sa mundo ng paranormal. So meaning kung mas basic pa lang knowledge mo sa paranormal stuff, at least pag sinundan mo yung episodes, makikisabay ka. Hindi ka mabibigla sa ibang concept na, ano yung grounding, earthing, shielding? Kasi hindi naman napapag-usapan yun na start di ba? Nasa multo pa lang tayo, nasa spirits tayo, nasa manifestation ng spirits, di ba? Pero kung magsisimula ka sa mga concept na grounding, earthing, shielding, yung mga complicated na protection, di ba? Manifestation, visualization, baka ma-overwhelm ka. So, it's better to start with episode 1. And, of course, maraming connected episodes. Gaya na sinasabi ko nga, maraming repeat guest, maraming crossover. Anyway, yun. So, suggestion ko, if new listener ka, baka gusto mong simulan sa episode 1. Kung meron ka ring mga kakaibang panaginip na gusto mo i-share at try nating maintindihan ang mundo ng pagpapanaginip or kung ano nangyayari pag nakakatulog tayo, email mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. Makatulong yan para sa pag-intindi natin sa mga panaginip. Siyempre, ito na tayo sa ating plugging
plugging portion. Kung enjoy nyo yung mga ganitong kwentuhan, baka gusto nyo mag-like, share, and subscribe sa ating podcast. Meron sa YouTube, Spotify, Facebook, Twitter X, Apple Podcast, and Kating Cat. Meron tayong new episodes every Thursday, 1:37 p.m. on YouTube, and the succeeding week, Tuesday naman, 7 p.m. on Spotify. Nauunang release natin sa YouTube ng 5 days. Pero for this, sinabay ko muna kasi itong ating pambato ng first year para meron na malabas kasi kung intayin ko pa, madedelay yung ating schedule. So, swerte kayo this week. Technically, may dalawa kayo. May Tuesday and Thursday kayo. Anyway, try ko lang magbasa ng ilang comments sa YouTube and Spotify para sa ating first episode of the year. So, from episode 14, si Lex, Lexxx, sabi niya, I experienced sleep paralysis way back in pandemic days. Every morning, palagi may nakadagan sa chest ko. Tapos sa dream ko, di rin ako makasalita. I have a cat who sleeps with me, as in katabi ko sa kama. One day, nagising na lang akong nawawala siya and kasabay nun, yung pagkawala ng sleep paralysis ko. Since then, di na ako naka-experience ng sleep paralysis. I miss my cat. Thank you sa pagbantay sa akin dati. Sana okay ka lang kung nasan ka man. Hi Lex! Salamat sa pag-share na to. Dito naman papasok yung mga question ng karamihan kung pinaprotect ba tayo ng ating mga pets, di ba? Pero wag mong mamasabay Lex. Bigla ko na naisip ngayon habang binabasa ko itong sagot ko. Naisip ko, hindi kaya dahil masungit ang pusa mo, hindi kaya siya yung nagdadala ng sleep paralysis. Kasi sabi mo nung nawala siya, nawala rin eh. So hindi ko alam, hindi naman siguro siya namatay, di ba? Baka dinala niya lang. Sige, yun na lang isipin natin. Dinala ni Felix the cat ang iyong bad vibes at hindi ka na ginugulo. So thank you. Sorry, pinangalanan ko ng cat mo. Thank you, Felix the cat. From Rodel's vlog naman sa episode 76, Southeast Asian Folklore, ang sabi niya, in Ilocano, Pangasinan, we also call kapre as pugot. Sabi ng mga naka-encounter na medyo maitim daw siya na mabalahibo. Babantot at amoy sunog na balahibo ng manok. Ayan. Thank you, Rodel, sa pag-share nito. Actually, madami rin nga nakapagsabi na rin nito sa akin, yung pugot. May ibang accounts na kaya pugot is may pugot na ulo. So, pag na-research nyo, one of the reasons yun sa sinasabing reason kung ba't pugot. Pero yun, dagdag natin sa ating paranormal map. Ilocano, Pangasinan, pugot. Ang version nila ng kapre. Pero kailangan ko yata mag-refresher sa mga Philippine folklore. Hanapin ko yung book ni Mr. Samar. Okay, sa episode 163, Paranormal Tales Kai, sabi ni Chotilot. So, yun na nga. Sleep paralysis pala tawag doon. Akala ko bangungot lang. I experienced it frequently when I was about 5 or 6 years old. Aware ako kasi naririnig ko yung bawat hampas ng LSC ng electric fan na parang exaggerated at medyo slow-mo. So parang Ini-imagine ko ng sound dun eh. Pagbigay nyo na ako. Yun naman katuwaan ko. Okay, balik tayo sa kwento ni Chotilot. Tapos, luluntang ako hanggang, I guess, typo to pero. Tapos lulutang ako hanggang ceiling. Makikita ko lahat ng tulog. Wala ako sa banig. Wala ako mahawakan. Ang lakas ng vacuum pataas. Para akong lobo na dahan-dahang lumulutang. Na yun ang experience niya. I will end up in a dark place. Tapos since aware ako, papatayin ko kagad sarili ko para magising ako during bangungot. Maghahanap ako ng lugar kung saan ko pwede magpalunod. Ano ba naman yan? Effective naman, siguro mga 6 or 8 times ko na na-experience. Namana pa ata sa akin ng bunso ko. Nako, kaya lagi naghahanap ng katabi. Ayan, salamat sa pag-share, Chotilot. Naalala ko tuloy yung scenes sa movie na Inception. Hindi ko alam kung napanood yung Inception. Kung maalala nyo, para magising sila sa parang dream state na pinasukan nila, kailangan nila magpakamatay. Tapos dun sila magigising. Kaya, again, ang sarap aralin kung ano nga ba yung na-experience natin pag natutulog tayo. Sure ako na hindi lahat ng panaginip ay panaginip lang.
Feeling ko ganyan. May iba may astral travel, may iba spirit communication, may iba hindi ko na alam. I cannot classify it kasi hindi ko alam yung exact terms. Baka yung mga nasa spiritual world or practice, masasabi nila kung ano yung iba-ibang kumbaga state of dreaming, kumbaga. Anyway, meron pa yan, hindi ko pa nakakwento yun. Hopefully makwento sa akin isang kilala ko. Sa kanya rin ganyan ginagawa niya. Pinapatay niya sarili niya sa dream para magising siya. So abangan niya yan. Sa episode 191, ang kalakip, may comment si Jane Mel Garejo. Astral travel is you see yourself separating from your body and you may panic and want to go back. But you are seeing your body. Sleep paralysis, nightmares, is evil spirit attacking or taking over your body and you are repulsing. When you pray while dreaming, it stops. Ayan, according sa pagkaintindihan ni Jane, yun ang astral travel, yun ang sleep paralysis and nightmares and how to escape it. Personally, alam nyo naman, iba rin yung pagkaintindi or belief ko dyan sa sleep paralysis na mention ko na several times along. I catch myself saying it so many times na talagang kakakat ko na to, ganun hinihirit ko kasi ilang beses ko sinasabi. Anyway, abangan nyo na lang sa Dreams episode. Pag-usapan natin lahat yan. Again, baka season 3 pa. Iniipon ko pa yung mga relevant stories about dreams at experiences. Last natin, meron pala tayong survey. Sa episode 216, A Peek in Time. Ang tanong ko, what premonitions have you had? With 20 votes, ang pinakamarami ay kiss ni crush. Ayan, marami pa na nagkaka-premonition nun. Next up is a death, tapos natural disaster and work fight. Ang last naman natin is breakup. So, dapat pala makagamit ulit tayo ng poll para marinig natin or malaman natin kung ano yung mga thoughts ng ating listeners. Pero dyan na muna tayo sa ating comment section. If you have comments to the episodes, feel free to leave it on YouTube, Spotify, or in the socials. Shout out tayo muna kay Chen ng episode 243. Siya ang rason kung bakit may episode tayo ngayon. Nag-email siya sa akin, sabi niya, "Hello Sir Nick, Happy New Year. We miss you. Back to the office na kami. Upload na!" Ayan, napilitan tayo ni Chen. So ayan Chen, may bagong episode dahil demanding ka. Pero joke lang, maglalabas naman talaga akong episode. Belated happy birthday rin pala sa kanyang office mate na si Joms. Joms, belated happy birthday. Sana lalabas ko before, pero ayun, timing, working, busy. So belated happy birthday na muna sa'yo. Shout out rin sa ating mga sa mga nakilala ko na fellow campers sa meetup ni Campmaster Earl noong January 7 sa kanyang live recording. So hello kanila Jason, AM, Lawrence, Ken, Val at iba pa. May iba pa nakilala ko doon. Okay, so lumabas na yata yung recording namin with Campmaster sa Spotify. Abangan nyo. Parang nakita ko kanina. Hindi ko pa na-check kasi busy nga. So makakatch nyo yun. I think may video version yun na syempre nakamaskarat ako. Okay, syempre hindi pwedeng kaligtaan ko na New Year, magsha-shoutout tayo at mag-thank you tayo syempre sa ating Paranormal Patreons and Coffee supporters. Maraming salamat sa inyong pasensya, sa inyong support. Salamat sa ating Patreons and Coffee supporters. April, Arian, Biker Mama, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Gracie, Z, Yad, Emrys, Hotaru, Mark, John, Jan, Janelle, JRS, Des Anonymous, Leah J, Chris, Joe, Francine, Erica, Jella, Aimee, Ready Set, Jervy, and Kenneth. Maraming salamat sa inyo. Patreon, again, is one of the ways you can support the podcast. But of course, there are other ways to support the podcast. You can share this podcast to your work bestie na feeling mo makaka-relate at baka makashare ng kwento. Yan na nga ang nangyari kay Chen dahil shinare sa kanya ng kanyang work bestie. Ayun, nagkaroon siya ng episode sa kanyang kwento. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Happy New Year ulit sa inyong lahat and please stay safe.
LL Peeps! Siyempre, yun nga, busy sa New Year, pero meron tayo siyempre. Kailangan, short na LL. Short lang naman. So, Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year sa mga umaabot sa ating LL portion. Kasi nababalitaan ko, hindi yata lahat nakakaabot. And okay lang naman. Kumbaga, ito yung parang secret nating mga hindi nagsastop at nagsiskip to the next song or to the next podcast. Anyway, recently, may nakuha akong free credits sa Audible na app. Ito yung parang mga audiobooks. And andun lahat nung magagandang audiobook. And kung napakinggan nyo yung Sandman na audiobook, maganda doon. Ang ganda nung pagkagawa nun. Parang radio play siya. Malinis. Tsaka, yun na nga, baka mainis ka sa boses ni Neil Gaiman kasi siya yung nagna-narrate. Pero in general, maganda yung pagkagawa. Anyway, long story short, na-discover ko late last year, yung merong full cast reading ng Harry Potter books, 1 to 7. May sound effects, may voice acting, may sound design. Ganda niya. Anyway, kung fan ka ng stories, kahit hindi ka nag-agree sa ideology or sa beliefs ni J.K. Rowling, nakaka-hook talaga yung stories at nakaka-amaze yung pagkwento pa rin. So, napaisip lang ako. So, may part lang doon talaga na sabi ko, parang pwedeng LL to or pwede kong discuss mabilis sa LL. Napaisip ako dun sa part about the different houses sa Hogwarts. Simula pa lang nung nasa nag-fit ng damit si Draco Malfoy sa Diagon Alley. Nakalimutan ko ang pangalan ng shop. Sabi niya, na malamang Slytherin siya. Napaisip ako minsan na may ganyang mindset rin ng mga tao siguro na nasa spiritual field. Na nag-identify sila with a certain group or way of thinking. And in their minds, fixed sila sa field na yon. Ibang mga kakilala kong past guest or pag nakapag-usapan or pag nasa GC, Slytherin ako, Ravenclaw ko, di ba? So parang, meron na rin silang parang, alam mo yung parang mga personality test, di ba? May ganyan yung sa Pottermore, may ganyan eh. Pero, of course, leading yung questions nun. Pero gets nyo na parang they have a certain mindset as to who they are and who they align with. Kumbaga may alignment yung sarili nila. And pag inisip mo, when in reality, people are not that one-sided. But sometimes those labels or houses we assign ourselves to, they influence our actions, they influence our decision-making, they influence our way of thinking, di ba? If tama ang alala ko, may part sa story na may nasabi sa isang chapter. Again, hindi pa ako mabot doon, sa first book pa lang ang audiobook ko ngayon. Pero parang ganito yung thought na, Gryffindor ako, so matapang ako, courageous ako ang hero. Not to that effect. Parang ganun yung thought na dahil ito yung house nila, ito dapat yung gawin nila. Meron silang, kumbaga, kailangan nilang gawin na ganun. And going to my point, madaming tao, siguro yung mga Potterheads magre-react na hindi daw. Pero to my point, madaming tao na pag nag-look back sila and binalikan nila, pag inisip nila, ano yung house ba ni Cedric Diggory? Gryffindor ba? Isipin na, Gryffindor yun kasi nag-self-sacrifice siya, whatever. Baka ako lang yun Pero nung research ko, hindi siya Gryffindor. Ravenclaw siya. Ay, joke lang. Alam ko naman na Slytherin siya. Yung mga Potterhead, iniinis ko lang kayo. Pero pag umabot ka dito at hindi mo pa nabasa yung books, ayan, best time to dig in, and if you just want to listen, habang pinapakinggan ko siya, kasi pinapakinggan ng mga anak ko, pero habang pinapakinggan ko siya, sobrang nababalik ako sa time na binabasa ko siya. Andun yung wonder, andun yung amazement, andun yung joy of listening to it. Baka nagiging nostalgic lang ako. Pero yun, maganda siya sa Audible. I think up to now, check nyo, up to now sa Audible may 3 months for $3 yata siya. Baka gusto nyo patulan. Pero yun, full cast version. Hanapin nyo full cast version sa Audible. Promise, maganda siya. Balik lang sa aking point. You're not boxed in to what society tells you of who you are and who you should be. You can always choose to do good, to be kind, and to be like Snape. Always.
Kita kits, LL Peeps.